panibagong pasabog na naman ang bibitawan natin ngayon, mga kababayan. Dalawa ho ito. Unahin ko lang itong pinakamatindi, mga kababayan. Kung natatandaan pa po ninyo, sa Negros Oriental, meron pong isang engineer na kontraktor. Maliit lang siya na kontraktor. Ibig sabihin, hindi siya korap, kaya siya maliit lang na kontraktor na pinagbabaril. Bago lang ho nangyari yun Imposible hindi nyo natandaan yon, mga kababayan. O eto ho, nakarecover na po mula sa tama ng bala sa kanya, mga kababayan. Kinaawaan po ni Lord. Maaaring instrumento ito ni Lord, mga kababayan, para mabuking dahil talamak din di umano yung lugar na yan sa korupsyon. Ayon po kay engineer, panoorin po natin itong maikling video lang naman po na ginawa niya. Ibinigay niya po sa ating kaibigan na si Miss Cathy Binag, mga kababayan. Humihingi po siya ng tulong kay Senator Rodante Marcoleta na sana masama din po sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee ang talamak na nakawan korupsyon sa Negros Oriental. Repaso lang po muna tayo, mga kababayan, dito sa balita mula sa Billionaire News Channel na patunay lang ito, mga kababayan, na meron ngang nangyaring insidente na pamamaril noong August 27 sa Negros Oriental. Bago po ang video, basahin ko lang ito. President Ferdinand Marcos Jr. has condemned the shooting of 58-year-old engineer and contractor in Negros Oriental, provide and ordered authorities to file charges against those behind the attack, Malacanang said on Friday. Marcos condemns attack on contractor in Negros Oriental. Siyempre, kukundinahin niya po, kunwari, mga kababayan, para masabi po ng mga taga-Negros at ng pamilya nitong si engineer na, ang galing, palakpakan natin si Bongbong. Siyempre, kailangan niyang gawin yon, mga kababayan. Pero, drama man lang yan. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi niya. Ito na po, ang video, mga kababayan. Isang basa pa, maikli lang to. Ito yung sinabi ni Miss Cathy Binag. May isang kontraktor, nag-send sa akin ito. Biktima siya ng pamamaril last August 27, 2025. Ito na ho ang video. Pasensya na, napahaba po ang aking intro. Panoorin po natin ang paghingi ng tulong ni Engineer kay Senator Rodante Marcoleta. Magandang araw po, Senator Marcoleta, Rodante Marcoleta. Ako po si Engineer Angelito Mendoza ng Barangay Manalongon, Santa Catalina, Negros Oriental. Isa po akong maliitang kontraktor at may dalawang quarry area operator. Humingi po ako ng tulong na maimbestigahan at ma-facilitate inquiry ang pamamaril sa akin noong August 27, 2025 para mahuli po at magkaalaman ang talamak na korupsyon dito sa aming probinsya. Isa po akong witness sa kasong sinampa ni Kitty Torres sa aming gobernador na si Chaco Sagarbarria at mga tauhan niya dahil sa korupsyon, extortion at operation. Mahigit 3 taon na kaming iniipit nila. Bago nangyari ang pamamaril sa akin, nakapile na po ako sa National Bureau of Investigation sa Manila, at saka sa National Office of the Ombudsman, Visayas. Sana matulungan
niyo po ako na mahuli ang salarin at bigyan niyo po ako ng solusyon sa aking quarry na ino-override ng isang malaking kontraktor dito na walang ECC at area clearance. Maraming salamat po, Senador. Grabe. Talamak na talaga ang korupsyon sa bansa, mga kababayan. Kaya tama lang siguro na makisama tayo sa September 5 Black Friday People's Protest ho. Ang isisigaw ho natin, mga kababayan, na tapusin na ang korupsyon. Ipakulong, kung dapat ipakulong itong mga mapapatunayan na sangkot sa maanumalyang korupsyon sa ating bansa o malala na talagang korupsyon sa ating bansa. Mantagin ho ninyo, mahigit 3 taon na palang ginigipit itong si engineer. Siguro, nakikita ko lang dito, mga kababayan, naiinggit yung sinasabi niyang malaking kontraktor di umano na umiipit sa kanila. No, naiinggit malamang sa kanya, mga kababayan, kaya siya iniipit at gusto sigurong ipatigil yung kanyang operasyon. Kita niyo naman sa itsura nitong mama na ito, mukhang hindi naman po kasing yaman ng mga kontraktor na kilala ho natin ngayon pa lang. Di ba? Ngayon lang nagsipagsulputan yung mga kontraktor na yan na napakalalaki na mga mansyon, napakaraming sasakyan. Ito kasi, maliit lang daw siya na kontraktor Baka gustong agawin pati yung mga maliit niyang pinagkakakitaan. Kaya siya pinagbabaril siguro dahil ayaw niyang isurrender talaga. Ayaw niyang ibigay doon sa mga malalaking kontraktor na yon. O kaya siya pinagbabaril, buti na lang po. Mabait si Lord sa kanya. Binigyan pa siya ng pangalawang buhay. Sana makarating ito kay Senator Rodante Marcoleta nang maimbestigahan ang talamak na korupsyon sa Negros Oriental. At higit sa lahat, sana maimbestigahan din yung pananambang sa kanya para mahuli kung sino talaga ang salarin at ano ang dahilan bakit siya tinambangan. Okay, eto pa isa, mga kababayan. Ngayon lang po ito di umano nabulgar. May nag-message po sa akin Tinanong ko siya kung pwede ko bang sabihin yung pangalan niya. Hindi siya sumagot, mga kababayan. Itong tungkol po sa korupsyon pa rin. No? Ang sabi niya dito, sa lugar ng Catanduanes daw, mga kababayan, itong Diskaya, meron din daw pong proyekto sa lugar ng Catanduanes, pero unfinished. School building di umano ito, mga kababayan. Hindi tinapos ng Diskaya. Nabigyan ng budget, nasa kanila na ang budget, pero hindi tinapos. Mismong governor po ng Catanduanes, nag-post din po tungkol dito. Ito, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ni Diskaya may unfinished school building projects sa Catanduanes. Tanyo na. Nagka-chat kami ni Ginang Ana Tulod. Hindi ko po kilala yan. Ito lang po ang sabi sa akin itong nag-send sa akin. Ginang Ana Tulod Taraya and PTA President ng Viga Rural Development High School at concurrent Viga Municipal Federated President tungkol sa school building na mula pa noong 2018 nasimulan pero hanggang ngayon ay hindi pa tapos. Yun po.
Hindi pa tapos. Aba, matindi talaga itong mga diskaya na ito. No? Narito ang detalye at nais natin itong maisali sa ginagawang investigasyon ng Pangulo at ni DPWH Secretary Vince Dizon. Mga kababayan, na nakakatakot ho dito, nagsimula pa di umano noong 2018. Baka idawit na naman ngayon ang mga Duterte. Lalo na't mayroong isang, sino ba yung nagkalat na naman ngayon sa social media na idinadawit na naman ng mga Duterte. Samantalang sinabi nga ni Sebastian Duterte, Mayor Baste, na puro lang drama yung investigasyon ngayon na nangyayari. Hanggat walang nakukulong. Kumbaga, galit na galit din si Mayor Baste sa mga nangyayaring maanumalyang proyekto sa bansa dahil siyempre, pinaglalaruan po ang kaban ng bayan. Dapat talaga daw may makulong, mga kababayan. O ito pa, ito ang proyekto. 4-story, 10 classroom building at Viga Rural Development High School. Viga Catanduanes. Project cost 35.7 million pesos. Contract period 280 calendar days. Date of contract, October 12, 2018. Status, abandoned o unfinished di umano, mga kababayan. Ayon sa reklamo ng ilang Katanduanon, may kaparehong proyekto din sa bayan ng Gigmoto Catanduanes na nakakontrata din kay Diskaya. Aba, marami pala nakuhang proyekto itong si Diskaya talaga, kaya pala ganyan kayaman. Hindi lang pala dapat mag-focus sa flood control project ang investigasyon dahil marami pang dapat na masilip at maimbestigahan sa mga proyekto. Yung kay JJ Suarez, di ba, hospital din yun eh. O hindi naman din naituloy, nakatenga pa rin ngayon. Pero may budget na inilabas sa kanila. O nasaan yung budget nun? Nasa bulsa na. Oh. Ang daming mga Katanduanon youth na deprived ng serbisyo sa mga ganitong kalakaran sa gobyerno. O ito po yung ilang mga litrato. Ayan o, mga kababayan o. Mga nakatayo lang ang kabilya. Sayang, hindi po natapos. Pero may budget na ho yan. Nasaan na ngayon yung budget? Nasa kanila na. O, yan pa o. Yan po yung ilang dokumento mula po sa DPWH. O, ayan pa, pirmado po, mga kababayan, kumpleto po ang pirma. O, ito naman po yung mismong sinabi ni Governor Patrick Asanza. O, tinagya pa si Vico Soto. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ni Diskaya, may unfinished school building project. O, hindi lang natapos ito eh. Yan po kasi ibinigay niya sa akin na mga screenshot. Mismo ang governor na po ang nagsabi, mga kababayan. Ano na, Pilipinas? Ano na, mga Pilipino, mga kababayan ko? Mananahimik pa rin ba tayo? Magbibingi-bingihan, magbubulag-bulagan na lang ba tayo sa mga ginagawang pagnanakaw nila? Oras na po para magsalita na ho tayo. Magprotesta po tayo dito sa maanumalyang proyekto, hindi lang ng mga flood control project, kahit na mga ospital kagaya ng kay JJ Suarez at ito naman eskwelahan. Gising Pilipinas, gising Pilipino, makisama po tayo sa September 5, no? Sa EDSA Shrine. Bagamat hindi lamang sa EDSA Shrine merong protesta dahil nationwide nga ito. Ako baka sakaling sa Davao na lang ako kasi walang magko-cover doon eh. Dito napakaraming vlogger na. Ako na lang sa Davao, mga kababayan, para
makita rin po ninyo kung gaano po kasolid at karaming tao ang tutugon dito sa panawagan na Black Friday, Black Friday People's Rally, hindi rally, protest, ayan, dito nga sa Maanumalyang Flood Control Project. Okay, kita-kita po tayo sa September 5. Hanggang dito lang po, maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.